Kapiling natin sa linya ng ating komunikasyon si Dr. Arwin Serrano. Siya ho ang National Coordinator ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting para ho nakakuha tayo ng mga update kaugnay ng kanilang mga paghahanda. Pabatiin muna natin siya sa ating mga taga-subaybay. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program, Dr. Serrano. Yes, magandang umaga. Happy New Year sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat, Bombo Dennis and Bombo Jaira. Okay, ang nais po namin una na malaman ano ho yung focus ngayon ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting ngayong bisperas na ng pagsisimula ng election period. Ano ho ang inyong main focus so far, Doc Serrano? Ngayong pagpasok ng 2025, amin na rin pong ganap na sinisimulan ang pag-iimbita ng amin pong magiging volunteers para sa ating darating na halalan. Mm-hmm. At marami na sa ating mga kasama sa iba't ibang dako ng ating bansa na nananawagan na para sa pagkuha ng mga volunteers, kasi marami na dito sa aming mga dating volunteers. Inuunahan na kami dito ng mga kandidato para kanilang makuha rin, no? Para sa kanilang kampanya at para din sa kanilang magiging mga tao sa kanilang pagkakandidatura. Aside from this, tuloy-tuloy din yung ating ding pagtunghay at pagtutok doon sa mga iba pang nalalabi na preparasyon ng COMELEC, katulad ng patungkol sa technical aspect, patungkol doon sa sa sertipika noong tinatawag nating International Certification Entity na matatapos na hanggang sa susunod na linggo, yung local source code review na matatapos hanggang sa katapusan ng buwan na ito, yung ginagawang road shows na nagsimula noong December 2 at magtatapos hanggang sa katapusan ng Enero, yung pagsimula ng imprenta ng mga balota natin sa National Printing Office na nagsimula na noong Lunes at matatapos yan hanggang sa kalagitnaan ng Abril. Meron na rin po tayong ginawang team na tinatawag naming AMBAT or Accountable Materials Verifiable Audit Trail Team. Meron na rin po ako nabuo niyan mula noong Kapaskuhan. Kaya yung team na yan ang tututok doon sa National Printing Office at ganon din makukuha na rin namin yung mga talaan at mga iba pang mga detalye patungkol naman doon sa mga deployment ng iba't ibang mga ating accountable and non-accountable forms na magsisimula na yan ng mga bandang mga Abril hanggang Mayo. Okay. Ito ho bang mga volunteers ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting, meron din ho bang training para doon sa paggamit ho ng makina? Sapagkat ito'y bagong klase ho ng makina, no? Ito nga mula sa Miro Systems ay ngayon lamang ho ito gagamitin sa isang national election. So kasama ho ba ito sa training ng inyong mga tauhan para kahit papaano pagka talagang nagka-problema, pwede silang makapag-assist dun sa mga Board of Election Inspectors, Dr. Serrano? Okay. Last year, marami pong mga series na activities ang COMELEC, yung tinatawag nilang mga Voters Education Campaign.
Pagka meron kami mga nababalitaan ng mga ganitong mga schedules sa iba't ibang mga dako, pinapaalam kagad namin to sa mga coordinators namin. Tapos, pangalawa dyan, itong road shows nga na ginaganap na nagsimula nung December hanggang ngayong Enero, pinapaalam namin yan sa aming mga coordinators para sa gayon, bukod sa schedule ng mga election officer, kami rin ay pwede rin kaming mag-request ng schedule para sa mga ano na ito, mga panahon na ito. Para sa gayon, hindi lamang po yung mga botante doon sa particular barangay or doon sa particular area, yung amin ding mga coordinators and volunteers nakakasama din. So aside from those mga opportunities, meron din po kami na gagawin na mga training para sa gayon hindi sila maiilang at confident din sila sa pagtulong sa COMELEC regarding sa itong paggamit ng mga bagong makina. Nakita niyo naman na yan, Bombo Dennis at Bombo Jaira, at alam ko parang nagpunta na rin yata sila sa inyo, at hindi naman siya kakaiba masyado kumpara doon sa dati nating nakagisnan na vote counting machines. Itong automated counting machines, halos parehas din naman yung paggamit, pagsubo ng balota sa makina. Yun nga lang, medyo dagdag na features ito kasi mas malaki yung screen, mas malinaw yung screen, yung balota mas malalaki ng konti, mas malinaw. At pagkatapos nun, sabay-sabay din yung mga voters education campaign na isasagawa ng COMELEC starting this year. At kami rin, tutulong din kami. Tapos training ng Electoral Board, pinayagan ang PPCRB na sumali rin sa training. Kaya I'm sure dito sa mga binanggit ko, yung amin pong mga coordinators and volunteers ay magiging confident. And I'm sure etong mga botante natin, lalo-lalo yung ating mga first-time voters, ngayon palang boboto using a machine, hindi naman din siguro sila mawawala, matatakot, o kaya maiilang, o kaya parang maguguluhan dito sa makabagong sistema ng pagboto. Good morning, Dr. Serrano. Bombo Jaira po ito. Karagdagang katanungan lang po. May mga nagsimula na pong local government units na kanilang uplan baklas para sa mga maling paglalagay ng campaign materials o mga tarpaulin ng nagpapakilalang personalidad. Ano po yung take nyo dito, sir? Kung ang mga campaign materials na ito ay inilagay sa government at public facilities, hindi ito ay bawal. Ngayon, kung sila naman ay in the sense na parang nananawagan or binabalaan ang mga kandidato natin o kaya mga aspirante, kasi tawag pa sa kanila ay aspirante sa ngayon, ito ay magandang hakbang. Kasi oras na tumungtong yung takdang campaign period for national sa February 12 at ganun February 11, at para sa local na March 28 na sila ay ganap na kandidato na, ang pinapayagan lang ng mga campaign materials yung tamang sukat at saka yung tamang paglalagay, at saka doon din sa
ah, basta na lang na paglalagay. Kasi sa ngayon, nakikita natin ito, no? Basta't bakanting lote, lagay lang sila ng lagay, nang hindi sila nagpapaalam doon sa may-ari ng bakanting lote na yun. Pero pagdating sa takdang araw ng kanilang official campaign period, ito ay pwedeng maging parang madisqualify sila sa kanilang ninanais na posisyon kasi nga hindi sila sumunod doon sa mga tamang kampanya, including itong mga paglalagay ng campaign materials. Okay. So, okay. Alright, sir. So far po, ano po yung mga malalaking challenge naman sa darating na midterm elections ang mga nakikita niyong dapat bigyan ng higit na atensyon ng ating gobyerno? Well, una-una, yung ating ding pagsasabi sa kanila na ang filing ng COC ay ginawa na noong October 1 to 8. At alinsunod doon, nakita natin kung sino yung ating mga nakitang mga nagnanais na kumandidato, both national and local. Sana naman, itong ating mga botante, lalo-lalo na yung ating mga first-time voters, nagsimula na rin yung kanilang pag-aaral. Nagsimula na rin yung proseso ng kanilang pagiging matalinong botante. At sinasala na nila at nagiging mapanuri na sila sa kanilang mga pagpili. Although, along the way, merong mga disqualification at saka pagtatanggal doon sa mga tinatawag nating mga nuisance candidates. Pero, kasama rin din yan doon sa proseso ng ating ding pagpili. Kaya ngayon, ganap na inilahat na yung mga totoong mga kandidato natin, both national and local. Simulan na natin yung ating pagpili. Simulan na natin yung ating pagpanuri. Simulan na natin yung pag-aaral. Kilalanin na natin to, kilatisin na natin ito, at pakinggan na natin ito. Meron tayong ilang mga media outreach na maggaganap ng mga senatorial forum. Meron din kami sa PTCRB na isasagawang mga candidates forum. At baka meron din mga ibang mga organisasyon na magsasagawa naman ganito, lalo na sa social media. Ano natin to, mag-participate tayo rito, makinig tayo rito, manood tayo rito. Kasi dito, makakatulong ito sa atin doon sa ating gagawing pagpili at gagawin nating pagboto sa darating na May 12, 2025 elections. Sa local absentee voting, mapapaaga po ito ng isang linggo sa April 27, 28, 29. Sa ating kababayan na overseas absentee voting, isang buwan po ito ng pagboto na gagawin sa April 12 hanggang May 12 o 13 according do sa time zone nila. At pag-isipan natin mabuti kasi mahalaga itong ating darating na eleksyon sa Mayo 12. Kaya ngayon pa lang, bigyan na natin ng oras at bigyan natin atensyon at bigyan natin ng kaukulang prepara ang ating gagawing pagboto. Hindi Okay. lang yung pagmalapit na, o kaya hindi lang tayo babase doon sa siya ay sikat, siya ay popular, siya ay mukhang mananalo, siya ay baka ganito, ganyan. Hindi. Pag-aralan natin mabuti at personal ito na gagawin natin sa ating gagawing matalinong pagboto. Okay. With that, maraming salamat po, Dr. Serrano, sa mga impormasyon na ibahagi po ninyo sa ating mga taga-subaybay ngayong umaga at magandang araw po sa inyo.
Magandang araw din, Bombo Dennis, Bombo Jaira, sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat po. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin ang National Coordinator ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting, si Dr. Arwin Serrano, dyan ho sa kanilang mga preparasyon at dahil nga, bisperas na ng election period dito sa ating bansa. Antabay ho tayo sa iba pang mga development hinggil sa nalalapit na eleksyon.